mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali ng Biyernes, random checkpoint sa iba't ibang bahagi ng bansa ipinatutupad ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Relasyon ng Pilipinas at Amerika mananatiling matatag sa kabila ng mga kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban kay US President Barack Obama. Budget para sa mga proyekto magbibigay solusyon sa traffic congestion sa Metro Manila iniharap ng Department of Transportation sa House Appropriations Committee. Isang low-pressure area na papalapit sa bansa, binabantayan ng Pag-asa. Senator Manny Pacquiao ang malakas na pang-akit ng boxing ang dahilan kaya siya bumalik at tatangkaing agawin ang WBO welterweight crown kay Jesse Vargas. At batang may undescended testes na natulungang maipagamot ng programang Serbisyong Kasangbahay ng UNTV. Magandang tanghali, tatayong punong abala ang Pilipinas sa ASEAN Summit sa susunod na taon matapos na tanggapin kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang chairmanship nito. Narito ang report ni Marge Navarro. Sa gaganaping ASEAN Summit sa susunod na taon, ang Pilipinas naman ang magiging punong abala. Sa huling araw ng ASEAN Summit sa Vientiane, Laos kahapon, formal nang tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 2017 ASEAN Chairmanship. The Philippines ASEAN Chairmanship coincides with this historic milestone event. We will celebrate the 50th anniversary of the founding of our association. It will be an occasion for us to set the tone for the next 50 years. Join us in making the commemoration of ASEAN's 50th a success. Sa tema ng ASEAN 2017 na Partnering for Change, Engaging the World, layo ng Pangulo na mas mapalakas pa ang ASEAN community upang makabahagi sa kaunlaran ng daigdig. We will pursue initiative and enhance cooperation with global partners to ensure that ASEAN citizens live in peace, stability, security, and growth, all while remaining ASEAN centrality, unity, and solidarity we will maintain for all times. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa Laos at pinuri ito sa matagumpay na ASEAN Summit ngayong taon. You guided us with your timely motto of turning vision into reality for dynamic ASEAN community. You ably did your part in deepening integration to move us towards the realization of a rules-based, people-oriented, people-centered ASEAN community. Unang humawak ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Chairmanship ang bansa noong 1997 at sinundan ito noong 2007. Tiniyak naman ng Pangulo na nakahanda na ang Pilipinas upang pangunahan ang 2017 ASEAN Summit. Marge Navarro, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinahayag ni US President Barack Obama na hindi makakaapekto sa magandang relasyon ng Pilipinas at Amerika ang mga binitiwang salita laban sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Mirasol Abugadil.
Nagkaharap na at nagkausap si Pangulong Rodrigo Duterte at United States President Barack Obama sa conference ng Southeast Asian Leaders sa Vientiane, Laos. Sa isang press conference kagabi, sinabi ni President Obama na hindi makakaapekto sa relasyon ng dalawang magkaalyadong bansa ang naging kontrobersyal na pahayag ni Duterte matapos itong tanungin ukol sa pagtaas ng extrajudicial killing sa Pilipinas. I did shake hands with President Duterte last night. It was not a long interaction, and what I indicated to him is that my team should be meeting with his and determine how we can move forward on a whole range of issues. Dagdag pa ng US President, hindi niya pinepersonal ang mga naging komentaryo ng Philippine President dahil naniniwala siyang ganito talaga ang pananalita ng Pangulo. Yeah, as I said when I was asked about this in China, I don't take these comments personally because it seems as if this is a phrase he's used repeatedly, including directed at the Pope and others, and so I think it seems to be just a habit, a way of speaking for him. Tiniyak naman ni Pangulong Obama na magpapatuloy ang matatag na ugnayan ng dalawang bansa, lalo na pagdating sa pagsusulong ng kapayapaan at seguridad sa West Philippine Sea. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, kasalukuyang nagigipagpulong si Pangulong Rodrigo Duterte sa Filipino community sa Shangri-La Hotel sa Jakarta, Indonesia. Nasa Indonesia ang Pangulo para sa kanya ikalawang working visit sa labas ng bansa. Ngayong hapon, nakatakda naman ang bilateral talks ni na Pangulong Duterte at Indonesian President Joko Widodo. Ilan sa inaasang tatalakayin ng dalawang leader ay ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Indonesia, lalo na ang mga nakabilanggo, kabilang na si Mary Jane Veloso na nasa death row. Gayon din ang kampanya ng dalawang bansa kontra iligal na droga at ang kinakaharap na banta ng terorismo, partikular laban sa grupong Abu Sayyaf. Gaganapin ang pag-uusap sa Indonesian Presidential Palace Istana bandang alas 4 ng hapon sa Indonesia. At sa iba pang mga balita, magiging mahigpit ang checkpoint ng Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea. Magandang tanghali sa Ilacay. Humihingi nga ng kooperasyon ng Philippine National Police sa mas mahigpit na checkpoint na ipinatutupad nila hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa NLEX, SLEX at iba pang panig ng bansa. Ito'y bunsod na rin ang deklarasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ng State of National Emergency on account of lawless violence kasunod ng Davao Blast. Ayon kay Directorate for Operations Police Chief Superintendent Camilo Cascolan, kabilang sa mga pagbabago sa point ay ang dagdag na tauhan kung saan binubuo ito ng 12 hanggang 16, kabilang ang 4 hanggang 8 mula sa Armed Forces of the Philippines. Pangunahing role aniya ng mga tauhan ng AFP ay ang magsilbing security elements sa isinasagawang checkpoint ng mga pulis. 24 hours sa loob ng isang linggo ang checkpoint, visibility at patrolling ng PNP at AFP. Kasama na rin dito ang pagbubukas sa compartment ng mga sasakyan, subalit kailangan magpaalam sa motorista at kung tatanggi naman ang mga ito ay patatabihin upang kausapin ng checkpoint commander. Panawagan ng PNP, huwag matakot dahil ginagawa lamang nila ito upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Dagdag pa ng opisyal tulad ng dati, kailangang nasa maliwanag na lugar, may signage at may mobile ng pulis ang checkpoint. Pinamumunuan ng isang opisyal, may ID at lahat sila ay naka-uniforme. Kung may paglabag naman aniya ang mga pulis sa isinasagawang checkpoint, maaari itong isumbong sa 0917-847-5757 o kaya naman ay i-text sa text bato at isend ito sa 2286 upang agad nilang maaksyonan. Balik sa Ilacay. Maraming salamat, Lea Ilagan, nag-uulat mula sa Camp Crame. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines o kay AFP na professional ang magiging approach ng mga sundalo na itatalaga sa iba't ibang lugar sa bansa. Mula sa Camp Aguinaldo, may report si Brian De Paz live. Brian.
Lakay, maingat na gagawin ng mga sundalo yung kanilang tungkulin lalo na sa pagsasagawa ng checkpoint. Ito ang sinabi ni AFP Public Affairs Chief Colonel Edgar Arevalo. Ayon kay Arevalo, hanggang visual search lang ang mga military personnel. Sa ilalim ng visual search, dapat ang sundalo ay magpapaalam sa may-ari ng sasakyan sa kanilang gagawing checkpoint. Dito sasabihin na kung maaaring ibaba ang bintana ng sasakyan at masilip yung kanilang sasakyan. Sa gagawin naman nila ay maaari silang gumamit ng flashlight at ganun din naman upang may sagawa ang kanilang visual search kung gabi. Hindi nararapat na pababain ang mga tao sa sasakyan, hindi rin nararapat na ang mismong sundalo ang magbukas ng pinto at trunks ng sasakyan. Kung ang may-ari naman ng sasakyan ang magboboluntaryong buksan ito ay pwedeng i-visual search ng personnel ng AFP. Pero pinagbabawalan ng AFP personnel na pumasok o magtangkang pumasok sa loob ng sasakyan. Ayon kay Colonel Arevalo, sino mang kawani ng AFP na lalabag o aabuso ay tiyak na makaharap sa administrative o civil liability hanggang sa criminal liability. Git ni Arevalo, may pangangailangan na magkaroon muna ng tagubilin sa mga kawani ng sandatang lakas ng bansa, lalo't hindi naman ito batas militar sa kanilang gagawing o tutungkulin sa checkpoint. Naniniwala ang AFP na hindi nila magagawa ang kanilang trabaho kung walang partisipasyon at pakikipagtulungan ng mamamayan. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Brian De Paz. Nag-uulat mula sa Camp Aguinaldo. Samantala, nagsagawa ng biglaang inspeksyon ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa mga checkpoints sa iba't ibang lugar sa bansa. May report si Nestor Torres. Alas 10 kagabi nang magsimulang mag-ikot ang mga kawani ng PNP at AFP sa mga matataong lugar sa Baguio City. Kabilang sa ininspeksyon ay ang mga night market, Harrison Road at Burnham Park upang tiyakin ang seguridad dito. Isang platoon mula sa 53rd Brigade ng AFP, katuwang ang K9 units ang ipinakalat upang matiyak ang katiwasayan sa lungsod. Samantala, sa Laguna naman ay umabot sa mahigit 4 na kilometro ang matinding traffic sa Calamba Toll Plaza northbound lane kahapon. Bunsod ito ng isinagawang checkpoint ng Laguna Police Regional Public Safety Battalion at Highway Patrol Group sa lahat ng mga sasakyan na papasok ng Metro Manila. Humihingi naman ng pangunawa ang mga otoridad sa mga motorista, lalo pat hindi tiyak kung hanggang kailan ito ipatutupad. Ito po'y kasama sa ating pinaigting contract agreement. So, continuous po itong ating checkpoint operations, especially sa mga entry-exit points ng the province of Laguna. Pinapaliwanag po sa ating riding public, sa ating mga commuters, yung kunting abala na ibibigay dito sa ating checkpoint. Sa bahagi naman ng Bulacan ay tinutukan ng mga otoridad ang lahat ng exit points sa North Luzon Expressway at 24 oras ang inilagay na checkpoint sa mga toll exit. To ensure na walang mangyayaring kapahamakan sa mga public areas. The same thing, wala makakapasok sa area ng Bulacan from other provinces na pwede mag-create ng terorismo. Sa Taguig City naman ay mismong si NCRPO Director Chief Superintendent Oscar Albayalde ang nanguna sa pagmamando ng checkpoint sa Bonifacio Global City. Tiniyak naman ni Albayalde na susundin nila ang Plain View Doctrine sa pagpapahinto at pag-inspeksyon sa mga sasakyan alinsunod sa umiiral na National State of Emergency on account of lawless violence. Hindi pa bababain ng sasakyan ang mga motorista. Pabubuksan lamang ang ilaw sa loob at ipabababa ang bintana upang makita ang nasa loob ng sasakyan. Sinigurado din ng NCRPO na nakaalerto ang kanilang hanay sa harap ng magkakasunod na bomb threat sa ilang bahagi ng bansa matapos ang madugong Davao bombing. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod sa C-News. Isa nasawi, 5 sugatan sa pagbagsak ng isang eroplano sa Kenya. At low pressure area na papalapit sa bansa, binabantayan ng Pag-asa. Sa pagpapatuloy ng C-News, papalapit na sa bansa ang namataang low pressure area ng Pag-asa. Alamin natin ang magiging epekto nito sa bansa mula kay Ray Pelayo. Ray.
Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Magiging maulan pa rin po ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil po dito sa LPA na nasa loob na ng Philippine Air Responsibility. At kanina alas 10 po ng umaga ito'y namataan na sa vicinity ng Giwan, Eastern Samar. Taglay ang malalakas na mga pagulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at landslide dyan po sa may area ng Zamboanga Peninsula, sa Caraga Region at lalawigan po ng Dinagat, Eastern Samar at maging dyan sa may area po ng Palawan. At ayon nga po sa Pag-asa, pinag-iingat po ang mga residente dyan dahil mas posible po yung magpabaha lalo na po sa mga mababang lugar. Mahina hanggang sa katamtamang pagulan ang mararanasan naman po sa may Eastern Visayas, yung nalabing bahagi po ng Eastern Visayas, yung pong area ng Bohol, Cebu at Negros. Ngayon nga pong hanggang sa mga susunod na oras ay na-expect po ng Pag-asa na magkocross o dadaan dito sa may katimugang bahagi ng Visayas at Northern Mindanao ito pong LPA na ito. At ito ay lalabas na ng sulusi halos sa mamayang gabi or bukas po yan ng umaga at dediretso po yan sa may area ng Palawan. At ayon sa Pag-asa, maliit naman ang tsansa na ito ay maging isang bagyo lalo na ito ay nag-cross na dito sa ating bansa. Bukod po dyan ay wala naman nakita ang Pag-asa na panibagong bagyo o weather system na makaka-apekto sa ating bansa. But by next week, meron po nga nakikita na posibleng bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility at ito yung minamantayan ngayon ng Pag-asa. Kung ito po ay tatahakin ba nito o tatama ba ito sa ating bansa. Yan ating latest sa lagay ng panahon. Balik sa inyo dyan, studio. Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Plano ng pamahalaan ng Davao City na magtayo ng memorial marker sa lugar na pinangyarihan ng pambobomba sa night market noong nakaraang Biyernes. Mula sa Davao City, may report si Victor Cosare, live. Yes, Victor. Dito sa lugar kung saan naganap ang madugong pambobomba noong Biyernes ng gabi, tatayo ng city government ang isang permanent memorial marker. Ayon kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, inatasan na niya ang city administrator na humanap ng magdedesenyo para sa proyekto. Artist na taga Davao ang gusto ng alkalde na gumawa ng memorial marker. Sa ngayon, wala pang inilaang budget ang lokal na pamahalaan para dito dahil nasa design stage pa lang ang proyekto. Matatanda ang 14 ang nasawi at 70 ang nasugatan dahil sa bombing incident. Naglaan naman ang bank account ang city government para sa sino mang nais tumulong sa mga biktima ng Davao Blast. Ayon kay Mayor Duterte, sa mga gustong mag-abot ng pinansyal na tulong sa mga biktima, maaari nila itong ideposito sa land bank account ng city government. Samantala, Floor, yung ilan sa mga naging biktima nitong Davao Blast ay ililibing na sa darating na linggo. Floor? Maraming salamat sa iyo, Victor Cosare, nagulat mula sa Davao City. Inirap na ng Department of Transportation ang budget sa House Appropriation Committee para sa mga proyekto na naglalayong masolusyonan ang traffic congestion sa Metro Manila. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribuhok, live. Nel? Magandang tanghali, lakay kabuang 55.4 billion pesos ang panukalang budget ng Department of Transportation para sa taong 2017 na ipiniresinta ngayon dito sa Lower House. Sa budget deliberation ng Appropriations Committee, ipiniresinta ng DOTR ang kanilang mga malalaking proyekto na inaasahang makatutulong upang malunasan ang traffic congestion sa Metro Manila. Kabilang rito ang Metro Manila Bus Rapid Transit sa Quezon Avenue na nagkakahalaga ng 937 million pesos, Integrated Transport System, ang pagsasaayos ng Sangli Airport upang mailipat ang General Aviation ng Ninoy Aquino International Airport na pinaglaanan na ng budget na 707 million pesos at mga LRT extension projects. Iniulat ni DOTR Arthur Tugade sa mga kongresista na sa September 28 ay magkakaroon na ng nagdaan para sa kasunduan ng mga stakeholder kaugnay ng pagkakaroon ng isang common station ng LRT at MRT sa Quezon City. Tinalakay rin dito ang usapin sa pagbibigay ng emergency power kay Pangulong Rodrigo Duterte upang masolusyonan ang problema sa trapiko sa Kamaynilaan. Tutol si Representative Lito Atienza na mabigyan ng special power ang Pangulo. Sinabi ng mambabatas na mayroon namang mga kinaukulang ahensya na maaaring magtrabaho kung kinakailangan tanggalin ang mga illegal
terminal o linisin ang mga nakahambalang sa mga kalsada na nagdudulot ng mabigat na trapiko. Ngunit ayon kay Secretary Tugade, may mga usaping legalidad sa mga naturang aksyon. Kailangan anya ng isang otoridad na mangangasiwa sa trapiko at mas magiging madali sa ahensya na ipatupad ang mga hakbang ng administrasyon upang masolusyonan ang problemang ito. Dagdag ng kalihim, kailangan rin nila ng special power upang mabigyan ng solusyon ang problema sa mabagal na pagbibigay ng mga plaka ng mga sasakyan at lisensya. Kinwestiyon naman ni House Speaker Bebot Alvarez ang kwalifikasyon ng mga undersecretary ng DOTR sa posibilidad na magkaroon ng conflict of interest sa mga dati nilang trabaho sa pribadong sektor. Tiniyak naman ni Secretary Tugade na wala namang magiging conflict of interest sa kanyang mga undersecretary sa ahensya at pinili niya itong mabuti upang magtrabaho sa ahensya. Sa ngayon ay naka-break ang sesyon at deliberasyon ng budget ng DOTR at mamayang hapon ay magpapatuloy ito. Yan muna ang ating update. Lakay. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nag-uulat mula sa House of Representatives. Hindi pinayagan ng korte ang kahilingan ni dating Palawan Governor Joel Reyes na makapagpiyansa sa kasong pagpatay sa environmentalist na si Doc Jerry Ortega. Narito ang report ni Andy Pagayona. Hindi pinabura ng korte ang petition for bail ni dating Palawan Governor Joel Reyes. Si former Governor Reyes at kapatid nitong si dating Coron Mayor Mario Reyes ang itinuturong nasa likod sa pagpatay sa environmentalist at journalist na si Doc Jerry Ortega noong 2011. Ayon sa desisyong inilabas ni Judge Angelo R. Arizala ng Puerto Princesa Regional Trial Court Branch 52, malakas ang ebidensya na iprenesenta ng prosekusyon laban sa akusado. Ikinatuwa naman ng pamilya Ortega ang desisyong ito ng korte. Of course, we're happy, no? Kasi it shows na na-appreciate ng court that evidence of guilt is strong for the prosecution. Parang napagpresenta tayo ng malakas na ebidensya. Tumanggi naman ang kampo ng mga Reyes na magbigay ng pahayag. January 24, 2011, nang barilin sa isang tindahan sa Puerto Princesa City si Doc Jerry Ortega. Hinihinalang dahil ito sa pagbatikos nito sa umano'y korupsyon sa Palawan at maling paggamit ni dating Palawan Governor Joel Reyes sa Malampaya funds. 3 taong nagtago ang magkapatid na Reyes bago nadakip ang mga ito sa Phuket, Thailand noong September 21, 2015 dahil sa overstaying. Andy Pagayona, UNTV News and Rescue, Palawan. Nauwi sa trahedya ang pagluluksa ng isang grupo sa Kenya matapos bumagsak ang kanilang sinasakyang eroplano. Isang Polish national ang nasawi samantalang kritikal ang piloto na nagtamo ng matinding sunog sa kanyang katawan. Stable naman ang kondisyon ng 4 pang pasahero na pawang mga British national. Ayon sa mga nakasaksi, kakalipad lamang ng eroplano nang bigla itong umikot-ikot sa himpapawid at bumagsak sa Sanctuary Farm bago ito nagliyab. Nasa Naivasha umano ang grupo upang makiramay sa isang kaibigang namatayan ng asawa. Hindi pa rin matukoy ng otoridad ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Balita pa rin sa labas ng bansa, patuloy pa rin ang pag-apula ng mga bumbero sa forest fire sa distrito ng Guarda sa Central Portugal. Ayon sa National Civil Protection Authority, mahigit 100 bumbero ang umaapula sa sunog gamit ang 33 behikulo. Nagsimula ang sunog Miyerkules ng hapon sa Guarda. Bukod sa Guarda, sinisikap pa ring apulain ng mga bumbero ang forest fire sa mga distrito ng Faro, Braganza at Villarreal. Sa ngayon ay wala pang ulat ng anumang pinsala ng forest fire. Susunod sa C-News. Senator Manny Pacquiao muling inakit ng boxing kaya sasagupain si WBO welterweight champion Jesse Vargas sa November 5 sa Las Vegas. 5 taong gulang na batang may undescended testes na ipagamot sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay. Kontribusyon ng UNTV sa Brigada Eskwela sa Calabarzon, kinilala ng Department of Education.
Nagbabalik ang C-News. Inamin ni Senator Manny Pacquiao na ang matinding pang-akit sa kanya ng boxing ang naging daan para magbalik sa pagbuboxing. Ito ay sa kabila na prioridad pa rin niya ang kanyang political career. 7 buwan matapos ang kanyang farewell fight kontra kay Timothy Bradley na kanyang pinagwagihan, muling babalik ang senador sa Las Vegas. Dito tatangkay ni Senator Pacquiao na maagaw kay Jesse Vargas ang kampyonato ng World Boxing Organization o WBO welterweight division sa November 5. Sinabi ni Pacquiao sa isang interview na matapos na isabit niya ang kanyang mga gloves na pag-isip-isip niya na gusto pa rin niya o gusto pa rin siya ng boxing, kaya kailangang ipagpatuloy ang paglalakbay sa sport na nagbigay sa kanya ng karangalan at kayamanan. Hindi naging madali kay Kei Nishikori ng Japan na makarating ng semifinals ng US Open. Kinailangan ni Nishikori ang nakakapagod na 1-6, 6-4, 4-6, 6-1 at 7-5 na panalo laban kay second seed Andy Murray. Dahil sa panalo tinanghal si Nishikori na unang Asyano na umabot sa Grand Slam semifinals. Ang upset victory rin ni Nishikori ang pumutol sa 7 sunod-sunod na final appearances kasama na ang pagiging kampiyon sa Wimbledon, Rio Olympics, Queen's Club at sa Rome ni Murray. Si double Grand Slam winner Stan Wawrinka ang makakasagupa ng 6th seeded na si Nishikori sa last 4 sa Flushing Meadows Center Court sa New York. Tinulungang makapagpagamot ng serbisyong kasambahay ng UNTV ang 5 taong gulang na may bata o nabata na may undescended testes. At narito ang report ni June Suriao. Dumulog sa programang serbisyong kasangbahay si Ginang Windel Villan na mula sa Cainta, Rizal. Hiling niya na sana ay matulungan ang kanyang pamilya na maipa-opera ang kanyang anak na 5 taong gulang. Bali po, lumapit po ako dito para po sana matulungan po yung anak ko po na mapa-operahan po. Bali po na ano po siya na yung sa balls niya po isa lang po. Bali naipit po yung sa singit niya. Bali ang findings po sa PGH, bali ang tawag po nila din is undescended testes daw. Ang cryptorchidism o undescended testis ay isang congenital condition o birth defect. Inilapit naman ng programa ang problema ni Ginang Windel sa ating partner doctor at isang urologist na si Dr. Joseph Lee. Ayon kay Doc Joseph, dapat na maagapan ang kondisyon ng bata. Now, ang bata kasi, ang testicles kasi kailangan bumaba bago mag 2 years old. Now, mas magiging delikado pag ang testicles mo o yung bayag na sinasabi, hindi siya bumababa ng after 2 years old. Kasi there is a tendency na hindi na natin masasalba yan. Ang posisyon kasi ng testicles mo, nasa scrotum yan. Pag sinabi natin undescended, lifted yan nasa inguinal canal. No? So nasa taas siya, parang hinila siya ng ugat eh. Dagdag pa ni Dr. Joseph, bagamat walang nararamdamang sakit ngayon ng bata, kailangan pa rin alamin ang extent ng kondisyon nito sa pamamagitan ng ultrasound at kung kakailanganin pa nitong sumailalim sa surgical procedure. Dahil maaari itong magdulot ng infertility o mauwi sa testicular cancer. So ngayon, pag tumatagal wala siya doon sa tamang lugar niya, yung tamang pwesto, which is the scrotal sac. The condition that will lead to it is malignancy or cancerous, or ang problema niyan ngayon is pagbata pa siya, infertility. Tutulungan naman ng programang serbisyong kasangbahay, katuwang ang ating partner doctor na si Doc Joseph na maipagamot ang anak ni Ginang Windel. Salamat po. Salamat sa Diyos. Ayun, napunta kayo dito sa programang ito ni Kuya Daniel. At si partner Doc Joseph Lee, maraming salamat po sa inyo, Doc. Thank you, Annie. Jun Suriao para sa serbisyong kasangbahay. Pinarangalan ng Department of Education Calabarzon Region ang UNTV sa Division Stakeholders Summit sa Antipolo City kahapon. Pinarala ng UNTV dahil sa walang sawa nitong pagtulong at pagsuporta sa mga proyekto ng Department of Education. Kabilang dito ang pagsasagawa ng Brigada Eskwela at mga medical mission sa mga paaralan sa Calabarzon na kinabibilangan ng bagong 9-2 Elementary School sa Antipolo City.
Job well done. Kudos. Good luck sa kanila ni Brother Early. Pagpatuloy pa ang mga kabutihan, especially sa value formation. So thank you so much sa BN4 sa UNTV, and at the same time yung other pang projects na darating. Sana tuloy-tuloy ang ating stakeholders relationship. Binigyan na rin ng pagkilala ng DepEd Region 4A ang UNTV noong nakaraang taong Hulyo dahil sa pakikisa nito sa Brigada Eskwela. Ginamit ng mag-inang overseas Filipino workers ang kanilang karanasan sa pagtatrabaho sa abroad upang makalikha ng awiting papuri sa Diyos para sa Song of Praise Music Festival o ASOP TV. Narito report ni Ana Maravilla. Naging inspirasyon ng mag-inang Isal at Joy ang kanilang karanasan sa pagiging overseas Pinoy worker, kaya nakalikha sila ng awit na may pamagat na Inang Ibon. Paano ang pagkakabuo ng awit at ano ang pinagmulan nito? Hugot ng buhay, kung ano yung kasalukuyang sitwasyon namin ngayon. We are inspiring each other. Inspirasyon niya ako at inspirasyon ko siya. Kumbaga, ibon kasi siya yung pakpak ko sa buhay. At dahil maganda ang pagkakagawa ng awit, nagwagi ito sa Dubai Musikahan, isang programa sa Konsulado ng Pilipinas sa Dubai na naglalayong malinang ang talento ng mga Pinoy dito sa ibayong dagat. Sa temang pag-aambag ng Pinoy tungo sa pambansang pagbabago, nabuo ng mag-ina ang awiting ito. Kasi yung awit na yun, personally nanggaling yun sa puso ni Mami, na binuo siya dahil sa mga pinagdaraanan namin sa buhay. Ipinagmalaki naman ni Consul General Paul Raymond Cortez ang programa ng konsulado upang mahikayat ang ating mga kababayan na linangin ang mga talentong bigay ng Diyos. Masaya po ako. I'm really amazed by the pagtanggap ko ng Filipino community in Dubai dito sa kauna-unahang Dubai Musikahan, isang songwriting competition, isang platform para sa kanila na ilabas at ipakita sa buong UAE community kung gaano kagaling ang Pilipino sa larangan ng pag-awit, pagsayaw at pagsulat ng mga musika. Sa ngayon ay pinaghahandaan ng mag-ina ang awiting kanilang lilikhain upang isali sa Song of Praise Music Festival ng UNTV upang maibahagi sa buong mundo ang talentong kanilang natanggap buhat sa Diyos. Nakita ko yung sinend sa akin tungkol dito sa ASOP na to. Naramdaman ko kaagad, sabi ko, God, gusto kong sumulat. Gustong-gusto ko. Hindi dahil yung premyo ay kasama, kasi sa panahon ngayon na mga naririnig nating awitin ay yung kung ano na lang ang gusto ng tao. Hindi na kung ano yung dapat gawin ng tao. Dahil ang anak ko ay isang teenager at ako naman hindi pa naman masyadong malayo doon sa pag-edad. Siguro sabi ko, pwede pa kaming makahikayat ng tao. Masarap umawit, pero masarap umawit para sa Diyos. Inspirasyon na nagtulak sa mag-ina at karanasan sa buhay upang makalikha ng awitin. Ito din ang nais nilang maibahagi sa Song of Praise Music Festival upang maihatid ang papuring awit sa Diyos na nais nilang likhain. Ana Maravilla, UNTV News and Rescue, Dubai. At bago po tayo magtapos, panoorin po muna natin ito. Saan man sa bansa. Sa rarong kang anti-illegal drug campaign kan bago. Nga napanagnakan kan napabilog babaan kini dati nga presidente. Saan mang dako ng mundo. Singapore is known as the country that has the best health May iba't ibang wika sa paghahatid ng balita. Padayon lang kampanya kontra illegal nga droga. Pilipini kompresa traji espolyate. Kakaibang konsepto. Pangita naman ni Bato ang ginapaso ni drug matrix. Philippine palita panlakay. Pagbabago na dapat niyong abangan sa Lunes. Sunod na balita nga mga bayolente. Alcazarir sa pamiyati sa Isang newscast na maghahatid ng balita sa iba't ibang wika. 200 miyembro de Grupo APOSEA. Volcán en México hace erupción. Votaram a favor de medidas para minimizar déficit fiscal crescente. Ihahatid sa inyo ng UNTV News and Rescue. Yan po. Sa Lunes na po ninyo yan mapapanood ang paborito ninyong newscast sa tanghali sa bago nitong time slot na 11:30 hanggang
12:30 p.m. Yan po ang bagong time slot ng C News. At may bago tayong makakasama, ha? Makakasama natin si William Theo para magatid ng mga balita mula naman sa ibang dagat sa iba't ibang wika. Ba, congratulations. Okay. Lunes ang ating date. Yup. Maaga na tayo. Oh, tama-tama. Maaga na po. Baka ho ma-miss nyo ang C News. Yes, 11:30. Oh, at 11:30. Tsaka dyan po, yun nakapanood po ninyo kanina. Yun yung talagang bagong format namin. At siguro yun kung hindi ako nagkakamali, lakay, first in the world yan. Yes, so diba? First in the world. Pabalita sa iba't ibang Oh, wika. yung mga wika. Halimbawa, doon po sa Pampanga. Kapampangan po ang i-report ng aming reporter doon. At kung doon naman po sa ibang bansa, katulad sa Paraguay, mga ganyan. Yung pong Quintantiamento, baka napagkamalan nyo, sa Zamboanga lang po yun. Chabacano. Ay, welcome din natin si William Theo sa Monday. Oh, Makakasama na natin. Siya ang ating magiging ating tagapagbalita mula sa ibang bansa. In particular po sa US, yung English po. Madagdagan ng mga magandang lalaki. Oo nga. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News. May balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!